Magandang araw po muli sa inyong lahat. Andito po tayo muli para maghatid na ikalawang yugto ng ating stock pick upang maipakita ang ating judgment base sa galaw ng stock gamit ang technical analysis. Ito po ay compilation ng extracted clips of my previous weekly uploaded stocks review videos kung saan ay na-feature natin ang Ayala Land stock. And how did I acquire a position before it went up and confirm its reversal? But before that, please don't forget to subscribe, hit the like button, and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. If you're ready and all set, then let's get started. Sa bigger picture, makikita natin na okay, nagko-consolidate siya. Under rin ng consolidation dito sa portion na to. Pero pag tinignan natin yun, guys, ano yung micro level, kita natin yan, umakyat na yan, nag-bounce na siya kasi meron na siyang matibay na support dito. Ilang beses na yan nag-bounce dito sa level na to, kaya tingin ko meron na siyang na-establish na higher low, meron siyang consolidation, pero banda rito, ito rin yung pinlat natin na trend. Kung makikita natin, may breakout dito sa portion na to, paano na lang natin as rectangle. So breakout candle, tapos bumaba, so let us say nandito yan, supposed to be nandito yan eh. So na-break niya ulit yan, kaya panibagong support level. So ilagay na rin natin dito. So kung titingnan natin yan, medyo safe na rin siya eh. Kaya ang ganda ng trend niya, the first breakout point, ito yan eh. Nakakailan na ba yan? 22%, so hindi pa naman siya ganun kataas, and basically dito rin tayo nakakuha. Dali nakakuha tayo dyan sa bandang 27. So kaya nga 29% na yung ating gain. So nasa upward trend na siya, although medyo matalim yung pag-akyat niya, pero may breakout na yan dito sa level na to. Breakout siya rito, then another breakout, then nauntog dito. So most likely baka merong resistance dito sa level na to. Ayan, so meron nga upward trend. Tingnan natin yung ibang indicator niya. Pero kung mapapansin natin, ano pa to? Ito yung last breakout niya, dito siya na nauntog. So false breakout yung last, and tingnan natin kung masustain niya yan. Pag na-sustain niya ang level na yan, or sabihin na natin dito, pwede rin dyan dito, pero dito na lang, baka mag-consolidate ng konti and magtuloy-tuloy. Magkakaroon ng mga retracement para mag-establish siya ng new support. So ayan, kitang-kita na ito, bagong support niya na yan. Another breakout, new breakout na naman to. So
So, makikita natin kung kaya niyang mag-establish ng bago. So, I think dito siguro. So, pag na-maintain niya yan, continue yan na aakyat up to the next level of resistance. Yan. Upward pa rin. Nasa taas pa rin yan, guys. Same thing. Okay? And yung ating weekly candle, andito. Itong 5. So, may kita natin itong 5 na to. Anong nangyari dyan? Monday, bullish. Nagkaroon ng gap up Tuesday. And then, neutral. And nagkaroon ng konting inverted doji ba ito o hammer. And then, basically, red candle, although neutral pa rin yan, pero projecting downward siya. So, mas marami nang nag-take profit. Ngayon, ang tanong dyan is, okay, so mag-take profit na rin ba tayo? Saan ba huminto ang pinaka-last na last na breakout? Ito ang kanyang previous breakout, okay. And another breakout candle is ito. So ito, nandito tayo. Gap up yan eh. Huwag na natin munang pagbasihan yan. So since gap up yan, dito natin ilalagay yung ating support level. Ito yung previous breakout candle niya. Yan eh. And same thing, overextended kasi nga mirror image siya ng index. Okay, so tingnan agad natin yung ating last 5 candle. Ito, so dito lang siya mandar. Sideways pa rin naman ang itsura. Now, send natin dito para makita natin. So, last week, nagkaroon siya ng bounce dito sa resistance level na yan. And, nag-pull back siya. So, since nag-pull back siya, ibig sabihin, tumuloy-tuloy ba siya? Hindi naman, no? Kita natin. Nag-stay siya dito sa level na to and mukhang nagsa-sideways kagaya nga na sinabi natin. Kapag hindi niya na-break yan, ang next attempt niya is to establish yung support level, which is this level nga. And apparently, merong sideways movement. At yan ang kabuuan ng ating video featuring individual stock. Kung kayo ay mayroong stocks na nais ninyong maisama sa ating susunod na review, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari rin po kayo mag-send ng message sa aking Twitter o kaya ay sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. That's all for now. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paki-like na din po at i-share na rin ang aking channel sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o sa iba pa nating kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!